magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Gary, ang inyong bibong miyembro. At syempre, hindi mawawala. Ako syempre si RC na makulit. At si Drew na laging pogi. Nandito na naman tayo para sa panibagong kabanata ng Tinig Lasaliano, panibagong araw ulit, para magbahagi para sa ating mga kababayan. Kung saan pag-uusapan natin ulit ang panlipunang issue ukol sa bansa, sa Pilipinas. Wow! Alam nyo, lang, nakapagod na talaga pag-usapan mga problema ng Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, parang wala talagang pagbabagong nangyayari. Lalo-lalo na yung talamak na kahirapan ng bansa. Yan talaga yung isa sa mahalaga at kailangan natin pag-usapan dito kasi kailangan yung bigyan diin. Isa ito ang dahilan ng mga problema ng bansa. Hanggang ngayon, kilala pa rin tayong third world country. Simula pa nung bata ako, yan na ang alam kong titulo ng Pilipinas. Nakakalungkot lang kasi hanggang ngayon, yan pa rin tayo. Ito ko rin nung nakaraang taon, 63% ng mga Pilipino ay naniniwalang mahirap sila na itinuturing pinakamataas simula noong 2003 na may porsyento na 64%. 18 taon na nang nakalipas pero napakakunti ng pinagkaiba. Ibig sabihin lang din yan, talamak pa rin yung mga kababayan natin sa hirap kahit sa simple pangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan, lalo-lalo na sa tubig. Karapatan ng bawat mamamayan yan na magkaroon ng mga bilang pangunahing pangailangan. Dagdag mo pa dito yung patuloy na pagtaas ng presyo ng gamot at kakulangan ng kagamitan sa mga pampublikong ospital. Napakahalaga talaga ng mga pangunahing pangailangan dahil ito yung tumatayong bilang pundasyon ng dignidad ng pagkatao. Bilang isang Pilipino, nakaapekto at paniwala at ugali ang estado ng kanilang pamumuhay. May mga pagkakataon din na nawawalan nga sila ng pag-asa sa kanilang sitwasyon. Kaya nangyayari, nagkakaroon sila ng pag-iisip na hindi sila makakalis sa kahirapan. Ako, may kilala pa nga ako na lagi nagsasabi, kasalanan daw ng mahihirap, kaya sila mahirap. Para sa akin, hindi yan totoo. Totoo, dahil ang kaugalian na yon ay nagiging tugon lang nila sa sitwasyon na hindi nila kasalanan dahil sa sistema ang mismong problema na hindi sila matulungan. Nakakalungkot na nagkakaroon sila ng ganyang pag-iisip. Pero sa pagkakaalam ko naman, kahit pa paano, may nangyayari pa rin naman ang pagbabago sa kahirapan. Oo nga. Pero, nasa mga lugar na mas maraming mga tao, yung mga may malalaking populasyon. Sa madaling salita, ang syudad ang pinapahalagahan, habang ang lugar tulad ng mga probinsya ay patuloy pa rin naghihirap. Saka isa pa, di nyo ba napapansin yung gap ng mamamayan at mahirap? Tulad sa BGC sa Taguig. Oo, nung unang beses kong pumunta sa BGC, gandang-ganda ako. Kasi moderno at malinis yung lugar. Parang lugar talaga ng pangmayaman. Tapos, nagulat ako dahil malapit lang din sa lugar ng BGC. May mga bahay na kitang-kita kailangan talagang ayusin. Kalamaking mga basura, maraming kalat. Makikita mo talaga yung hindi pantay na estado ng lugar sa Pilipinas. Ay naku, matagal na talagang issue ang agwat ng mayayaman sa mga mahihirap. Kita-kita mo yan tuwing may sakunang nangyayari sa bansa, tulad ng bagyo. Problema ng kababayan natin yung tuwing babagyo. Mga bahay nila kung matibay o sapat. Malaking kaibahan sa mga may kaya dahil kanilang magiging problema lamang ay kanilang mananatili lang sa bahay dahil kampante sila at ligtas. Ay, masakit na katotohanan. Pero ang issue sa mga sakuna, dulot din ng kahirapan ng Pilipinas. Dahil kung may sapat na pondo para paghandaan ang mga ito, hindi na rin ito magiging alalahanin ng mga tao. Sa tingin ko nga, sa mga sakuna, ay lahat ng mayayaman ay apektado. Hindi nga lamang pantay. Kaya kinakailangan din alokasyon para dito. Tama ka dyan, Drew. Lalo na yung lokasyon ng Pilipinas ay daan at lugar ng sakuna tulad ng mga bagyo sa lindol. Pero, sa tingin nyo, sa palagay nyo,
Dahil napakalawak din talaga ng usapin ng kahirapan. Napakaraming bagay na naapektuhan nito. Halos lahat ng aspeto ng lipunan. Ano ba talaga yung punot dulo ng hindi matapos-tapos na problema natin, no? Gusto ko lang din marinig yung opinion nyo. Sus, panigurado kasama sa mga rason ay yung kawalan ng trabaho. Pero pag tinignan mo naman sa online, mataas naman yung porsyento ng employment rate natin. Bumaba nga raw yung porsyento ng walang trabaho eh. Kaya tingin ko, hindi problema ang kawalan ng trabaho. Ang tunay na problema yung mababang pagpapasahod. Ay oo. Tapos dagdag pa dyan, hindi pantay-pantay ang mga sahod bawat rehiyon. Pero dahil nakadepende sa cost of living ang bawat rehiyon, kaya rin malaki sa Manila. Pero sa totoo lang, hindi pa rin patas dahil may pagkakataon na hindi umaabot sa minimum na halaga yung sweldo. At hindi rin tugma doon sa pagod ng trabaho yung sweldo. Alam mo, masakit nakatotohanan talaga yan eh. Kasi kung yan nga ang tunay na problema, ibig sabihin lamang yan, ang mismong sistema ang nagiging punot dulo. Alam mo, ang sistema talaga ang problema. Sa madaling salita, ang mga taong nasa pwesto, ang gobyerno. Parehas lang din pala tayo ng mga opinion. Pero para sa akin, hindi na yung masuturing na opinion. Dahil yan na ang katotohanan. Ang korupsyon talaga ang tunay na ugat ng mga problema ng bansa. Ng kahirapan. Ang isyu sa kagutuman, kalusugan, sakuna, at ang isyu sa hindi pagkapantay-pantay magkakaroon ng solusyon kung maayos at tapat ang ating pamahalaan. Sa magandang banda, nagsisilabasan na mga katotohanan sa korupsyon na nangyayari sa bansa. Sana nga, magpatuloy ito para magkaroon na ng hakbang sa paglutas ng kahirapan sa Pilipinas. Sa totoo lang, mahirapan talaga ang Pilipinas dahil pang malawakang issue tong kahirapan. Pero, ang mahalaga naman ay may hakbang para may masimulan na matapos sa dulo. At hakbang din natin bilang mga mamamayan na may pribilehiyo at kakayahan ay magbahagi ng impormasyon sa kapwa nating Pilipino. Tama ka dyan. Yan din ang dahilan kung bakit nabuang ginagawa natin itong pag-uusap na to. Maging buhay at hindi malimutan ang mga issues. Bilang individual ay may papel tayo para sa pagbabago ng isang lipunan. Kaya sana sa mga nakikinig sa atin ay magkaroon kayo ng kamalayan sa katotohanan ng ating mga pinag-usapan. Sana ay may natutunan kayo sa kabanatang ito ng Tinig Lasalliano. Maraming salamat mga Kalasalyano! Bye! Bye-bye!